Tara sa isang chill camping sa liblib na gubat ng mga pine trees sa Nueva Vizcaya. Enjoy ang magandang view, malamig na klima, at kapayapaan ng isa na namang tahimik at solid na raw camping spot. Huwag na nating patagalin pa. Kung raw moto camping adventure ang hanap nyo, tara at samahan nyo ako sa aking kwento. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Sa ating moto camping ngayon ay andito tayo sa Nueva Vizcaya, Santa Fe. At ang ruta dito ay sakto lang. May maikling trail dahil nasa looban tayo at raw campsite na naman ito. Or ibig ko sabihin hindi siya pribado, walang bayad. Pero nagpaalam naman tayo sa mga lokal at panoorin nyo na lang yung video ni Brother Eli kung gusto nyo magka-idea kung paano makarating dito. Pero para sa mga members, ibibigay ko yung exact coordinates ng spot. Kailangan nyo lang dumaan sa barangay hall o magpaalam sa mga lokal kung sakaling walang tao sa barangay hall. Hapon na kami nakarating dito at pagdating namin halos wala ng araw. Ito nga nakikita ninyo, madilim na. Kaya bibilisan na natin ng kilos. Magsisimula na tayo mag-setup ng tarp, higaan at magluluto. Kung gusto nyo bumili ng cot bed, wag itong walang brand. Invest na kayo sa branded. Kaya hindi ko ito nilalagay sa mga links na nasa pin comments kasi hindi ko pa nga siya natitest kung hanggang saan yung tibay niya. Ngayon nalaman na natin, naka apat na camping lang siya. Ayan, basag na. Huling tulog na natin sa ating cot bed. Itong sangang kinuha natin ay hindi panggatong. Medyo mahangin kasi ngayon. Gawa ng papasok ang bagyong Christine. Signal number 1 ngayon dito sa Pangasinan. Hanggang dito pala sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kaya lang wala pa yung ulan, bukas pa ang dating. So hangin pa lang ngayon. At para ma-minimize yung risk na kumalat yung ating siga, kasi wood stove ang gamit natin, gagawa tayo ng wind barrier. Gagamitin natin itong fresh na sanga at mga dahon para yung mga baga-baga na liliparin ng hangin dun muna tumama. At dahil fresh yung mga leaves at sanga ay hindi sila magliliyab. Pwede na tayo mag-start magluto. Marami palang panggatong dito. Hindi na tayo mahirapan maghanap. Tapos namulot na rin ako kanina. At ang kagandahan pa, halos puro saling yung nakuha natin dahil ang daming putol na pine trees. Mukhang nag-harvest din yung mga lokal. Saka naglinis ng gubat. Medyo maraming
putol na pine trees at naka-expose na salang o yung fat wood kung tawagin, yung part ng pine tree na puro resin. Sobrang mamula siya, tapos madaling magliyab dahil punong-puno ng oil ng pine tree. Dapat ay special ang dinner natin ngayon. Kung gaano ka-special, dapat ay magbo-burger tayo na yung tinapay ay tayo mismo mag-bake. Kaya lang yung location natin, dahil biglaan kasi to, na-suspend kasi yung klase. So, sana hindi nawala yung ibang ano. Anyways, mamaya na yan. Yun nga, suspended ang klase dahil sa bagyo. Kaya nagbigla ang camping kami ni Brother Eli dahil sayang pagkakataon. Pero dapat nakaschedule akong mag-camp sa Ilog. So magka-camp sana tayo doon. At dahil malapit naman tayo sa tubig, may mga bato-bato, plano ko gumawa ng makeshift oven, tapos doon i-bake yung tinapay na gagamitin natin sa burger. Pero hindi natin magagawa dito yun kasi masyadong mabilis magliyab ang mga bagay-bagay sa paligid. So magkakanin na lang tayo ngayon. Ulamin na lang natin yung patty sa kanin kasama ng mga dapat nakasama niyang gulay. Sarap. Ngayon lang tayo nakapagsiga nang hindi naabot ng 10 oras sa tanang pagkakamping natin. One take, saing agad. Habang hinihintay natin maluto yan, share ko lang itong pampalipas oras ko, hindi lang sa camping pati sa bahay, para pabawas-bawasan yung pagsi-cellphone. Kasi sinusubukan ko na talagang iwasang humawak ng cellphone unless importante, mag-messenger, makikipag-usap tungkol sa trabaho o sasagot ng email. Isa sa mga dahilan kung bakit binura ko ang Facebook sa cellphone ko, para mabawasan nga yung oras ko sa cellphone. Yun nga lang, nauwi sa YouTube. Panay akong scroll sa YouTube. Buti na lang hindi ako nalaso ng TikTok. At yun din ang isa sa dahilan kung bakit nakapag-desisyon din akong i-disable yung comments. Kasi panay din ang refresh ko ng comments para magbasa at mag-reply ng sa mga magagandang comments. Yun nga lang, nagiging bad habit na siya. Hindi ko na mabitawan yung cellphone, kaka-refresh ng comments.
So, ayun. Ito nga. Para tuluyan nang mawala ang addiction sa cellphone dahil lason talaga sa utak yan. Naisipan kong bumili nito. Tagal na to, ilang buwan ko nang pinaglalaruan. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay yung mga pieces sa board ba tawag dito. So ang challenge ngayon na ginagawa ko, babato ako ng isang piraso. Pag nagsettle siya, hindi ko na siya gagalawin. Lahat ng other pieces pwede kong galawin. Yung binato ko, hindi ko na siya pwedeng galawin. So ang ganda niya kasi bukod sana exercise yung brain cells mo, napapalipas mo yung oras nang hindi ka humahawak ng cellphone na wala namang magandang dulot sa atin talaga kung tutuusin. Kaya doon sa mga naghahanap ng paglalaanan ng free time nila bukod sa cellphone, at sa mga kagaya kong gustong kumawala na sa pagkaalipin sa cellphone at social media, try nyo to, promise. Kahit mag-isa ka lang, sobrang anong tawag dun, bukod sa rewarding, may feeling na meron kang na-accomplish kahit na naglaro ka lang, versus sa nag-cellphone ka na ng ilang oras. Pagkatapos ng ilang oras tatanungin mo sarili mo anong nangyayari sa 5 oras ko. Mga luto na yung sirain natin. Luto na rin tayo ng ulam. Iyon. Ganda ng luto. Lutong bahay, hindi lutong camping. Aray ko, init. Meron din pala tayong dalang sausage, pero bukas na natin to lulutuin para ulamin sa almusal. Mag-burger na lang tayo. Patty pala. Hindi pala burger dahil walang tinapay. Frozen pa. Wala nang hugas-hugas. O nga pala, meron tayong ride and camp kagaya ng nasabi ko dun sa, di ko alam kailan ko sinabi. At napagdesisyonan ko nang sa November 8 and 9 natin siya gagawin. So yung mga kailangan mag-leave na kayo. Saan tayo? Sa Camp Johnny Hoy, sa Bambang Basya o Bayumbong, basta sa Nueva Vizcaya. Camp Johnny Hoy, dun sa mga dati na nating subscribers, alam nyo na yon. Si Camp Johnny Hoy ay yung may-ari, si Kuya Johnny, ay ating naging kaibigan na lokal sa isa sa mga adventures natin. At tinulungan namin siya nila Boy First Time at Yomamen na yung kanyang property ay i-set up na campsite. Kasi maganda nga naman. Medyo kulang lang sa puno, pero sinabi ko na sa kanya yun, papataniman na niya. Yun nga lang, hindi natin maabutan yung mga puno. Pero by next year, mapuno na yun doon. Pero napakaganda ng lugar. Lahat ng proceeds noon, mapupunta kila Kuya Johnny para sa develop ng property. Sa wakas, woy, nalaglag pa. Hindi na nga mahugasan, nalaglag pa. Pero okay lang yan. Be friends with germs. Ito ang pinakamagandang camping na nagawa natin in terms of pagod. Pinaka hindi nakakapagod. So ang ating dinner, napurnadang burger, pero okay pa din.
Kita nyo naman, napakaganda. Binigyan tayo ni Brother Eli ng inihaw na tilapia. Tapos meron tayong syempre pati, gulay. Tapos masarap na kanin. Parang di na nga dapat ako magkanin eh. Ang dami nito eh. Meron din palang sausawan na binigay si Brother Eli para sa isda. Bon appetit. Unahin natin itong tilapia. Sarap. Sarap ng sausawan. Sa mga nagbabalak sumama sa ating ride and camp, mahigpit kong ipagbabawal ang alak. Kahit anong klase ng alak. Meron din palang binibentang mga frozen goods. Sila Kuya Johnny. Kung tinatabad ko yung mamalengke. At pwede rin kayo magpaluto. At dahil tayo ay nagkape at magkakape pa rin, hindi tayo makatulog kaagad. Session muna tayo ng kalimutan ko nito tawag dito. Sa maalala ko din yan. Sa mga bago pala sa channel natin, kung interesado kayong malaman kung ano yung mga bagay na daladala ko sa camping, nagawa ko na po yan. Panoorin nyo na lang sa video na to. Yung ating camping sa Bocod, Benguet. Patok Campsite ang pangalan nun. Yung mga interesado. Tabing kalsada lang, di kayo magti-trail. Pwede rin magsasakyan. Park nyo lang sa gilid ng kalsada. At safe naman dahil andun yung tindahan nila Tita Lynn. Kanina nabanggit ko na bibigay ko sa members yung coordinates nitong location. Para sa mga bago, paliwanag ko lang na dahil raw camping tayo, ang mga spot na pinupuntahan natin ay hindi pribadong campsite. Hindi ko binibigay yung lokasyon ng mga spot na hindi pinagkakakita ng LGU o ng pribadong tao, dahil ibig sabihin nun walang nagme-maintain. At pag wala nagme-maintain at kinalat ko yung lokasyon, alam nyo na yung mangyayari. Alam nyo naman, napakaraming kamote campers na naglipana. Nilimit ko lang sa members yung nakakaalam ng mga raw spot na ganito. Dahil kumpiyansa naman ako na kapag member ay responsableng camper. Sino ba namang kamote camper ang magbabayad monthly para makaalam ng lugar na pwedeng pagcampingan na yun? Samantalang napakarami naman dyan na pinapangalandakan yung mga nadidiscover nilang campsite sa ngalan ng views. Kahit na may posibilidad na masira yun. Kung mapapansin ninyo ay wala tayong sleeping bag. Sinadya akong didalhin dahil napakasikip na ng ating camping bag. Meron naman tayong dalang emergency blanket. Cozy pa naman itong jacket natin. Naka riding jacket ako na may pads, so medyo mainit to. Plus itong waterproof nating windbreaker. Para akong parol dito. $12:47. Lakas pa rin ng tama ng kape.
Nararamdaman na natin si Bagyong Christine. Mahina pa lang naman yung ulan, pero diretso na yung hangin. Sana hindi na lumakas. Binaba ko na lang yung isang corner ng ating tarp para kahit pa paano hindi sobrang lamig. Kita nyo naman, open na open yung ating setup. Pero sisilaw ako. Pero in first, hindi naman tayo nilalamig ng... Actually, hindi ako nilalamig. Siguro gawa din ng mainit kasi itong waterproof natin na windbreaker. Tapos meron pa tayong emergency blanket. Ayos naman yung space blanket. Ito emergency blanket. Kaya lang di sapat. Kailangan pa rin talaga na sleeping bag. At least ngayon alam ko na. Hindi ka mabubuhay dito kapag ito lang gamit mo. Halos basa lahat ng panggatong nating maliliit. Kaya kailangan nating tingin ko okay naman yan. Hindi natin kailangan mag-chop ng dagdag panggatong. Nag-uusok pero naapoy naman yan. Si Brother Eli ay nakikicharge dun sa ating power station. Kung naghahanap pala kayo ng power station na sakto pang moto camping, actually kahit bro may aso sa kampo mo, baka kinakain ng ulam mo. Ano yung sinasabi ko? Kahit car camping pala, meron akong Blue Yeti EB3A, kaya lang masyadong malaki para sa sa moto camping. Mas makunat pati yung gamit ko na Thunderbox. Nasa pin comment yung link. Sa mga dati na sa channel natin, alam nyo na yan. Apple cider tea sa umaga. Wala nga lang honey, hindi pa ako nakabili. Habang nagpapainit tayo ng tiyan, nadaan natin yung ating breakfast. Dahil marami tayong tirang kanin kagabi, magsasangag tayo. Nagbaon ako ng aligi, ng talangka. Halo natin sa kanin. Tapos yung sausage natin, ihawin natin.
Aligo rice. Paris ang Java rice ng mga Shumayan. Tayo kumain. Bigyan muna tayo ng tsokolate. Oh my goodness, sarap. Uy! Bakit mo nalaglag? Oh, isang hangin. Oh. Hello. Ah. Christine, wag muna Christine. Pauwiin mo muna kami. Ito ang the best sa pine forest pag nagkahamog na ganyan. Magkaganda-ganda. Pangatlong version na niyan ng intro. Peace, Brother Eddie. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You'll be just fine. You'll be just fine. You'll be just fine. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat at nakaabot ka hanggang dulo. Pero bago tayo matapos, gusto ko muna magpasalamat kay Julius at sa lahat ng mga kagaya niya na malalim yung nagiging connection sa mga ginagawa nating video. Nakakatuwa na hindi lang tayo basta nag-entertain o nang iinis sa kaso ng mga magaling. Nakaka-apekto din tayo sa mental health ng mga taga-subaybay natin. Talagaan yan. Mahirap yan pag yan ang sumuko. At kung nakakatulong ako sa kalagayan ninyo, isang karangalan po yun. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa Camp Johnny Hoy.